Hoy, Congressman! Mga dishonorable! Mga walang iya kayo! Huwag na ubusin ang kaban ng bayan! Ang gusto ko talaga panawagan, Congressman! Hoy, Congressman! Hinahamon ko kayo! Hoy! Iparinig nyo yung mga vloggers! Meron ba kayong kontak sa loob? Para marinig nila. Wala na si Congressman Kiko eh. Mayroon daw, mayroon. Hoy, Congressman! Mga dishonorable! Mga walang iya kayo! Huwag na ubusin ang kaban ng bayan! Ama! Magtira naman kayo sa 2028, ha? 2028, baka wala ng kaban ng bayan. Magtira kayo. Pag naubos ang pera ng kaban ng bayan by 2028, ang taong bayan ang maniningil sa inyo. Kami ay mamamasyal sa inyong bahay. Alam namin lahat ng bahay ninyo. Kahit nasa Forbes pa kayo tumira, kaya namin nilusubin. Mamamasyal kami, mamamasko pala kami. Hindi pala lulusubin. Mamamasyal kami, mamasko kami sa Malacanang. December 25, pwede tayo pumunta ng Malacanang eh. Pwede? Ha? Pwede? Schedule natin 25 ano? Walang! Mamamasko tayo! Walang titigil hanggang walang bumababa. Ready natin sobre. Marami akong sobre yata. Okay. Ang gusto ko lang kaya kami narito mga kaibigan. Gusto lang. Ha? Malita. Ubus na yung malita eh. Sobre na lang natira. Okay. Kaya kami narito ngayon sa harapan ninyo mga kaibigan. Gusto lang namin talaga na panawagan ang mga dishonorable congressman. Kasi nga, hindi nagigising ang kanilang puso. Sana by December 25, mga congressman, sana naman maawa kayo sa kaban ng bayan. Huwag niyong lapastanganin o huwag niyong repaint ang kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Nagtataka nga ako sa congressman. Ikaw ay matik na. Ikaw ba, yung congressman, hindi ka ba nagtataka? Hindi ako nagtataka dahil alam ko ang mga congressman ay mga kurakot! Ha? Kurakot ba lahat ng congressman? 10 lang ang matitino dyan! Ay, hindi, baka next year marami na. Isusuko nila yung mga ninakaw nila. Naku po! Oy, congressman! Bago sa susunod na taon, sana magbago isip ninyo. Ibalik nyo na yung ninakaw nyong pera kaban-kaban. Noon, ang narinig ko noon, 1,000 lang ang nawawala, ninanakaw. Noong nakarang administrasyon, milyon-milyon lang yung narinig ko na ninanakaw. Ngayong administrasyon, bilyon-bilyon, trilyon pa! Grabe. Mga walang iyan, congressman. Grabe. Dati milyon lang narinig ko, ngayon bilyon. Alam nyo po mga kaibigan, pag nakarinig ka ng corruption na milyon, parang normal na lang yung milyon. Pero pag bilyon, uy, malaki-laki yun ah. Malaki yung bilyon. Tapos, hindi pa sila kontentado sa bilyon ng pesos, trilyon pa. Nako, wala na. Walang iya. Walang iya. Paano na yung magiging presidente by 2028? Wala ng pera. Maghihirap. Wag nang hantayin ng 2028. Okay, huwag nyo na hintayin ang 2020 mga kababayang Pilipino. Sana marinig nyo ang aming panawagan. Dishonorable Congressman, sana marinig ninyo. By 2026, magbago na kayo. Maraming salamat at maraming pa magsasalita. At baka ulitin yung sasabihin ko. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat. Ang matitinong kasundaluhan. Mabuhay ang matitinong kapulisan. Pero ito mga kababayan, naaawa lamang po ako sa ating mga kasamahan na mga kapulisan na mababa ang kanilang tungkulin pa sa ngayon. Dahil sila ang umaharap at sumasalo ng galit ng mga ordinaryong Pilipino habang ang kanilang mga boss ay nasa loob ng opisina, naka-aircon at naka-diaper ng kapatid. The presence ng ating mga kasamahan, si Ka Eric Celis, si Attorney Jean Paras, si Miss Karen Poblete,
Si Kuya Damin, hello, magandang hapon. Ngayon naman pakinggan po natin ang boses ng ating kasamahan. Walang iba kung hindi si Mike Defensor. Bilang Pilipino, ang bawat panawagan na nasa entabladong ito, ang aming pakiusap sa lahat na nakikinig, pwede naman po ninyo itong ipakalat at ipahayag din sa maliliit ninyong pamamaraan. And I know, hindi po ito hihinto at hindi po tayo papayag na maapi-api na lamang dahil ang Pilipino ay hindi uto-uto. Tama! Kaya sa lahat, huwag tayong susuko hanggat may naninindigan. Sumuporta at manawagan kahit paulit-ulit dahil naniniwala ako na ang Diyos hindi magpapabaya at ibibigay niya ang hustisya para sa ating mga Pilipino. God save the Philippines at magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po, Kapeni Belmonte. Ngayon naman, bago ko po tatawagin ang susunod nating magsasalita, nais ko lamang po ipaalala sa ating mga kasamahan na nasa loob, maaari na po bang bumaba ang lahat? At tayo ilan, sapagkat itong karapatan natin ay pambihirang pagkakataon nito. Kaya ngayon, samantalahin na natin at huwag tayong matakot sa sinasabi ng Remulyang yan na tayo'y sasampahan ng kaso kung tayo'y magbi-BM resign. Sapagkat ang tunay na sumisira ng ating lipunan at ang ating bansa, ang sumisira ng imahe ng Pilipinas ay nasa loob ng Malacanang na dapat nilang arestuhin pero hindi nila magampanan ang kanilang mga tungkulin. Kaya tayo'y naririto upang iparanig sa mga putang inang kongresista dyan sa loob na tayo'y hindi mananahimik hanggat walang bumababang Marcos sa Malacanang. Ngayon naman, pakinggan natin ang pahayag ng ating kaibigan, kasamahan. Walang iba kung hindi si retired police Colonel Jonathan Galang. Kaya po mga kababayan, sa mga social media dyan, pumunta na kayo, makiisa. Magandang hapon pong muli sa ating lahat na nandito ngayon. Nandito na naman po tayo sa harapan ng Kongreso at muli po tayo'y nananawagan na naman sa kanila. Kamakailan lamang po, nabasa natin sa social media, narinig natin sa radyo, napanood natin sa TV, yung pong ruling ng ating kataas-taasang hukuman o yung Supreme Court na ipinababalik yung almost 80 billion pesos na kinuha po nila dun sa PhilHealth Fund. Ano po ba yung PhilHealth Fund? Yun po yung ating pangkasiguruhan sa ating kalusugan sa bawat Pilipino. At ngayon po, hindi iuutos ng Korte Suprema sa ating pamalahan, sa administrasyon ito, na isole yung 80 billion na PhilHealth funds. Ano pong sinasabi nitong mga nandito sa Kongreso, sa both houses of Congress, sa Senado at saka dito? Matagal na raw, na-advance pa daw nila yon. Tanong ko po, saan nila kinuha? At yun din po ang tinatanong sa kanila nung mga media, saan nyo kinuha? Sa pera ng bayan! Pera ng bayan na ngayon po ay yung budget din natin. Sa madaling salita, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Tama! Budol! Pambubudol! Tingnan nyo po kung gaano na kalala at gaano na po kawalang hiya yung mga mambabatas natin. Harap-harapan po tayong tinatarantado. Pera po yan ng taong bayan. Sasabihin nyo meron na naibalik na. Paano naibalik? Kinuha nyo rin doon sa pundo ng taong bayan. Ano yun? Panluloko! Panlilin lang! Kaya po tayo, wag po tayong mapapagod. Kailangan po natin silang kalampagin araw-araw kung hanggat maaari. Hindi po dapat tayo panghinaan ng loob. Gaya po nung sinabi ni Ma'am Penny kanina, wag po tayong matatakot.
Hindi po natin, ulitin ko po ito, sinabi ko po nung unang pagkakataon na nandito tayo, hindi po natin kinakalaban ang gobyerno. Hindi po natin kinakalaban ang gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad at yung pamamalakad sa gobyerno. Yun po ang inaayawan natin. At yun po ang tinitindigan natin. Itong mga kabataan na nandito ngayon, yan, yung mga babayan. Paglaki nyo, pag nag-asawa kayo at nagkapamilya kayo, yung mga anak ninyo, magbabayad pa rin ng utang na yan. Yung mga ninakaw nila, yung ipinagmamalaki nila sa social media, yung luho, pinakikita ng mga anak nila, yung mga Rolex nila, yung mga sasakyan nila, yung mga biyahe nila abroad, yung mga kanilang bills na binabayaran na mahigit 100,000. O ngayon, recently, yung isang entertainer, 250,000 to 300,000 a night. Sino nagbabayad? Si Rapi Tulfo mula sa Kaban ng Bayan! Si Ardaw at saka si F. Sino po ba yun? Rapi Tulfo! Tapos sasabihin okay na raw yung kesa daw ng lalaki. Anong klaseng mentalidad meron ang mga politiko natin ngayon? Utak hipon! Nakakaawa na po tayo, nakakaawa na tayo. Lalong-lalo na yung ating mga kabataan. Kami po tumatayo dito, kasama ko yung mga kasamahan natin na galing sa AFP at sa PNP. Kami po tumatayong mga retirado rito. Tapos na po dapat kami sa serbisyo sa bayan. Kaya po kami nagretiro. Dapat nagpapahinga na kami. Magiging anak nila, na magiging apo ko. At yung kaapo-apuhan ko, maghihirap at magdudusa dahil sa ginawa nilang pandarambong sa atin. Mahirap po yung pagdating ng araw. Matanda na ako, uugod-ugod na ako. Tatanungin ako nung apo ko, Lolo, anong nagawa mo sa bayan natin? Bakit ganito yung sitwasyon namin? Di ba pulis ka? Di ba mga sundalo kayo? Anong ginawa nyo? Di ba kayo yung bantay ng taong bayan? Anong ginawa ninyo? Bakit kami ganito ngayon? Yung po ang laging bumagabat sa aking isip. Kaya po ito yung nagpapalakas ng loob ko na tumayo dito at magsalita palagi. Dahil hindi po ako makakapayag na yung mga anak ko at mga apo ko at kaapu-apuwang ko magbabayad ng ginawa nilang pandarambong sa bayan. Hindi po katanggap-tanggap yun. Isa pa, ang ayaw magpatis ng buhok, may tinatagong bulok. Yes! BBM Bangag! Kami po, nung kami ay nasa serbisyo, meron pong pagkakataon na kinukulong kami sa kwarto. Lahat ng pulis biglang papatawag, sasabihin may meeting, ikukulong kami sa isang kwarto. Yung pala, ano pong gagawin? Meron po kaming random drug testing. At meron naman pong meron din pong nagpo-positibo, nire-rehab po ito. Ginagawa po sa amin yun. Ewan ko po ngayon kung tinutuloy pa, matagal na po akong retirado. Pero yun po ay ginagawa sa amin. Yun po ay random testing. Ngayon, presidente po natin yung may issue. Sabi po nung kapatid niya, sa harap po ng 100,000 at milyong katao, lalo pati kasama na po yung nanonood sa TV at social media. Sabi po nung kapatid niya, gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Ano po sagot niya? Hindi ko kapatid yan. Puro po deflection. Puro alibay, puro palusot. Paano nyo po madidebunk yung mga akusasyon sa kanya na yun? Simple lang naman, di ba? An independent, transparent, hair follicle drug test.
Yun lang po ang tanging sagot. Kapag kayan po nagawa niya, makikita po natin kung totoo yung sinasabi ng kapatid niya. At sa atin po mga nasa serbisyo pa, yung mga kapatid ko nasa serbisyo, susunod ba kayo? Kung alam nyong may integrity issue yung commander nyo? Pag-isipan nyong maigi, mga kasama ko sa kapulisan, pag-isipan nyong maigi. Dahil ako, nung nasa serbisyo, kapag ka nabalitaan ko, may bumulong lang sa akin nung ako po'y nag-chief of police sa Camarines Sur noon sa Bicol. May nagbulong po sa akin na yung isa o dalawa sa pulis ko ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Dali po akong nagpakandak ng drug testing. Kasama ko. Ako mismo nanguna. Bakit? Yung sinasabi po natin, leadership by example. Yes! Pakita mo na ikaw, hindi ka adik. Ibangag nga eh. Walang bayag na presidente. Yan lang po ang solusyon para po ma-debunk yung akusasyon sa kanya ng kanyang kapatid. Nalulungkot po ako dahil hindi ko po maintindihan sa mga commander natin ngayon. Bayad! Nila! Hindi ko po maintindihan. Meron po kayong pagkakataon, yung tinatawag po namin sa serbisyo, yung pong bull session, may commander's time. Pwede nyo pong tanungin yan direkta. Sir, totoo ba yun? Eh bakit ayaw magpa-hair follicle drug test? Yun lang naman yung tanong na